Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, welcome back. At narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share, at subscribe. Hindi na binigyan ng pagkakataong makabawi si Ponggay dahil agad siyang sinabak sa pwesto. Ang dahilan kung bakit tuluyan ng kumampi si Ponggay kina Tanggol ay alamin natin sa dulo ng bidyong ito. Biglang napahinto si Ponggay nang makita niyang nakatayo si Tanggol sa kanilang bahay. Agad niyang binunot ang kanyang baril at itinutok kay Tanggol. Pinaalala ni Ponggay na sa muli nilang pagkikita ay ituturing niya na itong kaaway. Agad na sumagot si Tanggol na kung kalaban ang turing sa kanya ni Ponggay ay ganoon din ang turing niya dito. At sa kanyang paglabas ay nakita ni Tanggol ang grupo ng kalalakihang biglang sumulpot sa isang kanto. Sinabi ng mga ito na si Tanggol umano ang nambugbog sa kanila noon at ngayon ay oras na para gumanti. At dahil nasa teritoryo nila at mag-isa si Tanggol, ay inakala nilang madali lang itong mapatumba. Ngunit hindi nagpatinag si Tanggol at sumugod siya. Mabilis na tinapos ang mga kalaban. At nang napabagsak na niya ang mga ito ay tinanong niya pa kung gusto pa nilang umulit. Habang sa presinto naman ay tahimik na umiiyak si Ponggay habang iniisip ang kanyang pagkakamali na nagawa. Hindi niya na ipagtanggol ang kanyang sarili matapos niyang mapatakas si Tanggol at tuluyang masira ang tiwala sa kanya ni Hector at Rigor. Sa kabila nito ay sinabi niya sa kanyang sarili na kinakailangan niyang bumawi upang patunayang kina Hector at Rigor na hindi siya mahina at walang kwentang pulis. Buo ang kanyang loob na hulihin si Tanggol at dalhin sa presinto kahit na ano pa ang mangyari. Sa kabilang banda, nagliliyab naman sa galit si Rigor nang makita niyang balak tumakas ni Marites. Sinampal at binugbog niya ito na para bang wala nang pakialam sa nararamdaman ni Tess. Sa sobrang galit ay nagdilim ang paningin ni Tess at kinuha niya ang kutsilyo. Nag-akmang sasaksakin si Rigor, ngunit lalo lang siyang tinakot ni Rigor na sa oras na ituloy ni Marites ay sisiguraduhin niyang hindi niya na makikita sina Tanggol at Ramon kahit kailan. Bumalik ulit tayo kay Ponggay na porsigido ng hulihin sina Tanggol. Ngunit sa kanyang pagdating ay narinig niya ang usapan ni Tanggol kaya napapaisip siya. Nakita naman siya ng isa sa mga kaibigan ni Tanggol kaya nagawa niya ng tutukan ang mga ito. Sa huli ay uuwi siyang hindi kasama sina Tanggol at hindi na mapapatunayan ang kanyang sarili kina Hector at Rigor. At ang dahilan nito ay tuluyan na nga siyang napaniwala ni Tanggol sa tunay na ipinapakipaglaban nito. At ramdam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga sinasabi ni Tanggol at naiipit lang sila sa sitwasyon. Kaya naman sa kanyang pagbalik ng presinto, sangkatutak na pangungutya, pangmamaliit ang ginawa sa kanya ni Hector at Rigor na nauwi rin di kalaunan sa pagkasibak sa kanyang pwesto bilang isang pulis. Galit na galit si Ponggay kina Rigor at Hector dahil pati nga ang kanyang tatay ay dinamay ng mga ito. Sa kanyang isip ay tama si Tanggol na talagang demonyo ang kanilang bagong hepe na si Rigor. Kaya naman agad siyang bumalik sa hideout ni Tanggol na masamang-masama ang loob. Bigla siyang napayakap dito at sinabi na sinibak na siya sa pwesto ni Rigor. Agad naman siyang kinalma ni Tanggol at sinabi na magtulungan sila upang lumabas ang totoo at pabagsakin ang mga gerero at ito ngang si Rigor. Ito na umano ang simula ng kanilang paghihiganti. Buo naman ang loob ni Ponggay at malaki ang kanyang tiwala kay Tanggol na maipapanalo nila ang laban na ito. Kaya simula ngayon ay kasama niya na ito sa laban ng ating bidang si Tanggol. Kaya naman kapamilya, tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.